Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Yes, may galamay adlaw kanatong tanan og welcome diri sa itong panaguban sa atong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Fenekito mga gala. Kamusta? Kamusta? No, kamusta tong mga na birthday diha karon? No? Okay pa ba mo? Unta no, dili mo ulan gyud mga katambayan no kay na lisod na, no? Taligsik, taligsik mo agi ra man na, pero dili man na siya mo kundi mo pundo gud mga katambayan, no? Anyways, mga katambayan, uban-uban kita, no? Hisgutan na ito, mga kada, no? Ang mga nag-unang, hisgutanan resto ang palibot, mga katambayan. Anyways, mga katambayan, no? Sugod na ang kampanya karong adlaw, no? So, sa pagsugod sa kampanya, mga igala, tawagan ni, tawagan na mga igala, sa sugod sa itong kampanya, mga igala, no?
Daghan na po ng mga daghan na po ng mga pakulo di inyong kalbaryo mga igal no, labi na kanang namos da Prince Kalsada nagpuyo mga igala niya mong kalit lag tugtog na ilang campaign jingle. Diyos ko day nang sa naman tao na mo na sa mga pag papabarangay man mapapalokal mga igala stang sa baa no. Pero may na lang karon mga igala kaya ako ang boarding house mga igala layo sa kalsada. Di ko siya layo good pero ang nag-distance gamay mga igala ba tapos nindot pod ang nahimong soundproofing pod kay di madungog ang saba sa gawa ang saba dun sa may kalsada. So di mi madisturbo kay pero sa tinod lang istorbo kay nang ngayon ana ambot sa una kay ganahan ko kang maanoy nako kasi break balik nilabi na ka natulog ka na mo ni mamathan mo nabaw pa sa alarm clock niya kanang ambot ha kung napabanang kanang style karon nga trompa Scott lang stang pa na gid stang sa baa gid na may anyways may gala na I think may gala pa dahil pamigya pa ng paghatag sa mga ayuda karon mga igala na pero ang mga kuan nato karon mga igala lagi panawagan nga to Department of Social Welfare and Development na bawal gyud mga igala bawal gyud ang mga politiko diya sa sulod especially kung kandidato ka sa kadiha no biban mga igala kay laro nang gina-normalize nila nga nadiha ang kuan nadiha ang mga sitawagan nadiha ang mga politiko no pero padlungon sa barangay mga suko ganoon so may pahimangno dira ato ang DSWD mga igala no kay imam sa di dalawa pug nga may pahimangno mga igala ang DSWD kabahin sa kaning ayuda mga igala no nga ginahatag no. So kung sa man ato paminawon mga igala no si Ma'am Gemma de la Cruz mga igala ang Assistant Regional Director sa DSWD mga igala, Assistant Regional Director for Operations mga igala kabahin nining sa ayuda. Paminawon na to. Then not to put any banners or mga tarp during our payout. So, malang na Sir Andy also comply naman po sa request ng DSWD. Pero nahiuban man no, because there is this one city councilor no, said kanina siya dito sa event daw sa DSWD, nag-speaker siya mo to nagkalali sila sa usa ka barangay ingana ma'am no. So, unsa ka importante ma'am free from any political influence ang mga DSWD events? Basta kami sir is non-partisan. So, wala mi ginakilingan o wala mi gina-invite na any mga politicians during our payout. So, kung ano man sila dito, ilahan na po to sir, basta nga mua is maghatag ni og assistance, no tarpaulin, only the tarpaulin of the DSWD ang ginabitay po namo. Nang sana ko ang tamang word kanang murag standard ma'am sa usa ka DSWD payout unsa ginasuot baron sa mga tao unsa ang pamaagi aron makuha nila ang yes, naka-t-shirt ang amo ang mga staff, naka-ID. So, we require them nga mag-vest but only that our vests are limited. So, ang ginaano nato is init man po kung always sila mag-vest considering atong area is kanang ang gamay po ang uban na area and daghang tao. So, we require them na mag-polo shirt lang o ma-t-shirt and then ID is the most important na dili nila kalimtan. Tama ba man na sa art ma'am no? Murag na ay. We have this kind of ID. ID. Unsa pasabot anak ma'am? Ano na ang anak sa usa ka ID sa DSWD? So this is required. This is a national. Gikan gini siya sa civil service na we have to wear our ID nga in ani gyud na prescribed size. And this is part of the identification also that you are from a DSWD or any agency. Ayun ma'am. Other topic. GK ma'am, kamo atong status with the MOA? Di ba kami na siya MOA from the LGU and the DSWD? What specific program, sir? Actually, sir, in all our program implementation, dili gid pwede mag-implement ang DSWD o any program in the local government unit without a MOA or an MOU. No? So, tanan naman programa gi-implement, naagyon na siya Memorandum of Agreement and Memorandum of Understanding. This is to formalize our
collaboration and partnership with the LGU through that MOA or MOU. So kahitanan sir na ani as we implement in Davao, in the Davao region, naagyo tayo mga MOA like sa SFP, SOCPEN, tanan, natay Memorandum of Agreement po. Per year minimum, no? Gina-renew na to ang MOA. It depends, sir. So like for instance, naa siya, yes, annual naa siya kung depende gyud sa kumbaga validity na nga naka-stipulate dito sa Memorandum of Agreement, and maybe kung naapoy mga changes as to who are the signatories of the Memorandum of Agreement po. More specific pa sa cash forward, is that an annual MOA na inyong ginakuha, or that's a should I say kanang years or something like that? So sa unsa na cash forward because we have a lot Okay, of so- program product. Or like Because we have this cash forward program sa ato ang kalahi para sa school. So tama sa gingon ni Miss Ana, nalagi siya specific period. Unsa lang gyud siya kutob. So diha lang pud ta. So like for example, among sa atong service provider 3 years. So 3 years pud ang ato ang validity. So for sa fund transfer, so 1 year ang atong validity. So ang ato ang kuan sa atong MOA is ang yang validity is nalanggit siya kung asa lang kutob diha ra pud kutob atong MOA po. Thank you. So, mo to mga higala, no? Ang pahayag ni Assistant DSWD 11 Assistant Regional Director Ma'am Gemma de la Cruz mga higala. So, well, mo na ang kuno natin man anato kung unsa to yung gisulti dito no kabahin sa kaning ayuda may ganang kisalay dapat doolod, no? O kung para na sa inyo ha, para gid sa inyo ha gid, no? Dili dapat mo kuan sa politika pero di mo man to si Yusek Claire Castro may attorney Claire Castro may pala ang media press officer sa Palasyo mga higala, no nga pwede man daw ang lahi nga politiko ang mag-request og ayuda daw. Tisingin daw ninyo ng mga kuan daw. Ubang mga politiko kung pwede ba na no, mag-request mo sa kuan sa DSWD para hatagan og ayuda po din inyong kuan. But tisingan lang kay mo may ingon, di ba? Tisingan lang nato kay basin di ay, no? Basin na. Anyways, mga higala, balik kita man lang sa mga importante pa inom-nom ning ato Sibianan. Yes, mga higala, balik kita diri sa to panaguban sa tutulo manong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban niyo Armando Feniquito, mga higala. Yes, mga higala, no? Sa laing bahin, mga higala, no? Sa to ang isgutanan, no? Daghan na kayo kaning, ano, actually mga higala, no, daghan kayo apprehensions di ba si dili mahuman lang Davao sa Malbridge pag isugdod no ay karangan kayo nila no. So anyways mga higala, sa alang sa kuan no atong hisgutan ni Samal Island Davao Connector Bridge Project mga higala no. To ang nam saksi man kita sa pag inaugurate kita ng kuan mga higala no. Inaugurate ng maong si tawagan ni tulay mga higala no pag kasi tawagan na groundbreaking no sa maong tulay mga higala, and kani mga higala ang ginakahinaman na ni mga higala no kay mo na ni ang sugod mga higala no sa development sa Samal. Actually develop naman ang Samal, in fairness sabi sa wala pa ni tulay ha na develop gid siya mga higala ang maong kuan develop na gid mo ang maong syudad nga isla mga higala. Pero wala gina may green times of emergency mo na yung ginakakuanan no kay siyempre daghan na kayog ni kanang kapatigayon diya sa maong lugar. So kinahanglan gid siya nga nagit siya i-connect gid siya no kay kung magpabilin sila ng isolated island mga higala, isolated island magpabilin sila ng isolated island mga higala, maglisod sila og kuan no well daghan na ba yung mga higala kay tungod sa kastrikto sa kuan kastrikto sa Davao City daw karon sa paghatag permit murag dito sila mamalhin sa silingan no like Samal or Panabo no pero kung Samal mga higala managhan ng hotels, I'm sure managhan ng mga hotels dito sa Samal mga higala no, and labi nagmosulod na pud ang Davao Light diha sus
Hastang daghan na gid ang mga development di mga igala. Kaya dito naman moagi Samal nang uban ra magbike na lang gid mga igala padulong Samal. No? Kay kuan man tawag gani kanang pwede naman na kuan, pwede kita siguro baktason gani no. Bato kag kuan Samal, bakbaktas na lang ka. Di ba? Kay kung nanay tulay, pwede naman kuan dito pero mobile magyapon kag environmental fee, bayad siguro gihapon eh. Muna tangan na ito, tol, 50 pesos, bayad ka og environmental fee. Pero di ba dapat sa environmental fee mo pa na mag-resort man at sa resort man at ka magbayad og environmental fee ana, no? Dili man sa kuan, wala kay angal kay mahal daw kayo pero na explanation di ba to ni Agi ko na to kay gi-explain ni Mayor Aldavid Uy may gala kung unsa asa na padulong ang mga environmental fee nga ginasingil mga igala no at da sa Samal. Anyways mga igala, alang sa update na to mga igala sa Samal Island Davao Connector Bridge Project mga igala no ato ang kuno no ato ang paminawan ang ato ang pakiginabi no sa project manager mga igala sa maong tulay nga si Engineer Joey Tulaylay. Anyways mga igala paminaw na to. The previous interview we talked about piling. So how's the update of the SIDC project? Actually, during your visit, ongoing, but near to finish the number the foundation. And now, because the total number of foundation for main pilot or navigation is 24. But now in double side, already completed. And we're going to execute immediately the pile capping. And after pile capping, the pilot, that's the main post with a height of 73 plus 4 for signal meters. And for double side, we are near to finish also. Maybe it's about, now it's 22 out of 24. And we are going straight also for pile capping and the main post, the pylon. Are there any challenges during the construction of the project? From the start, and we all know that we passed for so many challenges, especially the acquisition of right-of-way. And because this project is a design and build, so we need to finish and approve the design first before the proper execution of the civil works. So, nagkaroon kami ng time extension because of the right-of-way problem with an equivalent of 394 calendar days, but it's already approved. That's why the completion of the project, originally it's August 30, 2027, but because of the contract time extension, now our revised completion date is September 27, 2028. But as I said to you before, that we are trying our very best, and the method that we are using, possibly, but we are not promising that maybe we can finish this project earlier the completion date. Alright. When it comes to the tidal velocity of the Pakiputan Strait, are we not having troubles or struggles during the construction? Actually, the foundation or the method that we are using is pinag-aralan lang. So, now, construction stage na kami, and we are doing the execution of the foundation, main foundation, going to land viaduct, east and west. So, wala naman masyado kami challenges with regards to implementation. And about the restriction of right-of-way, the only challenge now is the right-of-way here in Davao side. Yeah. Sir, yung completion rate natin, ilang percent na? We have 12% plus. 12%. We have still positive of 2.913 to be exact. Positive or ahead of the schedule. So there's no slippage in this project? No, positive, ahead. And more ahead
if our variation order number 2 ma-approve siya, because the contractor is too eager to finish this project as early as possible. So under variation order number 2, excuse me, they are executing the work under variation order number 2. So if the variation order number 2 approved, ma-shoot up yung accomplishment namin of around 30. This despite with the challenges of right-of-way issue. Yeah, because we are catching up the losing time before. Okay, talking about the road right-of-way issues, how many properties are we talking about when it comes to settlement? I am not much about the figure, but our office, Manila, the head office, mostly processing the whole right-of-way acquisition, meaning payment. Are these And ang isa na lang is, kasi two types ito negotiated and expro. So, once mabayad na namin yung right-of-way, immediately maka-execute. Kasi with regards to may law kasi yung 1075. So once mabayaran, magbibigay na yung owner ng notice permit to enter. So sir, nasa korte ba itong mga cases na to? Or under negligence? Yung expropriated case na or property, nasa korte. But some of them nakipag-negotiate na rin through commissioners. Okay, sir, can you give us an overview na lang on your talk mamaya in relation to the navigation? Actually, project update and this conference regarding the safety and biglang natin sila ng project update. Kasi previously may nangyari nga pero luckily wala namang oil spill. So we are prohibiting that and we cross our finger, nothing happen again. Wala namang problema sa navigation in relation to the Wala naman. Kasi doon sa navigation channel, we are located 250 meters apart from Trainway Foundation. So, good enough. Okay. Sir, and we're done unless you have something to add. We're done unless something to add. So please help us and hopefully that we are all part for the success of this project. So, wala nang fake news. So, wala na, tuloy-tuloy na to, sir. Tuloy-tuloy na po. Okay. So, mo ito mga igala, no? Ang payag ni Engineer Joey Tulaylay, mga igala, ang project manager sa SIDC or Samal Island Davao Connector Bridge Project, mga katambayan. So anyways, mga katambayan, siya, no? Na sa mga 12% daw ang completion rate, mga igala. Ningon pa siya nga basin mahumanin nila ni ahead of the schedule or target date, mga igala, no? Okay, pas-pas man daw. Ang problema lang daw is ang road right-of-way sa Davao side. Davao side, wala na sa Samal, wala na problema. Davao side, a road right-of-way nga problema no na uban na under negotiation na ang naiuban nga naikaso for expropriation, no? Pero siya kumpiyansa man nun. Kumpiyansa man nun kumpiyansa ang project manager, mga igala, na si Engineer Tulaylay nga mahatagan yun o mahuman yun yung proyektuhan ng mga igala, no? Of course, dapat manon din siya. Kaya, muna nang naman. Actually, mga katambayan, no? 1970s pa na ginapush, no? When then, Assemblyman Rodolfo del Rosario, mga igala, pushed, no? Push this proposal ng tulay kay mo lagi to gingon lagi, no? Gingon ni kon nga part dapat supposedly amot lang. Mo na lang pa dito sa Davao del Norte to, pero antud karon wala pa gino karon, mga igala. After 40 years, 30 nataga na gid katumanan, mga igala, no? Tapos na pag-iuban nga dili gusto kay nganda sa pakiputan or sa kuan daw. Mo gud mas
kuan good mas viable mga igala and mas economically efficient mga igala no sa mga materyales nga ilang ginakuan. So mo na mga igala ang ilahang tawagan ni mo na ang update karon no sa to ang tulay sa Samal to matin kuan na no mahuman na ginang excited may lang mag rides diha mga igala. So daghan na po mag rides diha sa Samal no mag bike diha sa Samal o nga tungod sa tulay mga igala no. So dagdag attraction po siya mga igala no kay pag mahimo na siyang kuan daghan og mga tourism activities na pwede mabuhat diha sa Samal mga sa Island Garden City of Samal may if na ang tulay. Anyways, may galawa na tay igong oras ang ngalan sa Tibok Pwersa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao mga gala. Ako inyo nakauban Armando Feniquito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas, hangtod sunod na usab daghang salamat ug mayong adlaw kanato na lang musunod na ang balitang pambansa.